Pagkagaling nga ni Geraldine at ni Carlos sa Binyan para mamalengke, nagluto nga siya ng pang-almusal namin. Maaga din kasing nagasing si Talia at nanghihingi nga ng pagkain sa kanya. Alas 9 nga ako lumabas ng kwarto. Pagkatapos no, nag-almusal na rin nga ako. Hindi na ako sumabay kila Geraldine kasi nga may mga ginagawa pa ako. Magtitinda nga kami ngayon ng biryani kaya naligo ako ng maaga. Paglabas ko nga ng banyo, si Talia nangungulit siya kay mama niya. Iniiyakan nga niya, hindi ko alam kung anong hinihingi nito. Kaya nilapitan ko din siya at ang lakas nga ng toyo niya. Ayaw nga niyang magpahawak sa akin, sinisipa pa nga ako para umalis ako sa harap niya. Tumayo na din nga ako para i-check yung manok na niluluto ko. Kumukulo na nga kaya hininaan ko na yung apoy niya para hindi siya masyadong matuyo agad yung sabaw. Pinapakuluan ko nga to ng 1 oras at kalahati hanggang 2 oras nga para mas malambot yung manok. Tinatanghalian nga nagluto si Geraldine ng sinigang na bangus. Medyo busog pa nga ako pero alauna na nga to kaya kumain na rin nga ako. Nauna na nga silang matapos kumain. As usual ako na naman yung nahuli. Alauna pasado na nga to kaya si Carlos nag-asikaso na rin siya para sa pagluluto naman ng pares. Habang nag-aantay nga ako doon sa niluluto kong biryani, nilabas ko na rin yung mga tabs ko para i-prepare na. Pinaghihiwa-hiwalay ko na nga tong mga tabs na to kasi kapag may gloves na ako ang hirap na rin hawakan. Dahil nga mamantika na din. Nung nakaraan nga nagbakasyon ako sa Quezon, si Geraldine nga lang yung gumawa nito. 2 araw nga siyang naging busy kasi nga meron siyang pa-order sa sukat pati na rin nga dito sa may Muntinlupa. First time nga lang nga niyang gumawa nung wala nga ako dito. Umabot nga ng 40 orders yung sa sukat kaya aga pa nga lang nag-prepare na siya kasi nga wala nga siyang katulong dahil si Gerald nung time na may pasok din. Kaya maya-maya din nga yung chat niya sa akin kung ilang kilo ba yung kailangan niya sa ingin para i-partner dun sa manok. Nagluluto nga ako ng basmati rice, talagang ipina-partner ko lang kung ilan yung order dun sa manok. Dahil nga mahal ang bigas kaya saktuhan lang din talaga yung luto ko. Bandang alas 2:30 naman ng hapon, napalamig ko na nga yung kanin, inisa-isa ko na nga siya ilagay sa tab. 20 tabs nga yung ginawa ko ngayon kasi sa may San Pedro kami magtitinda. First time nga lang nga namin magtinda sa may San Pedro kaya hindi talaga ako nagluto ng madami. First time nga kaming nagtinda sa Alabang at saka sa Sukat. Tag 20 tabs nga lang din yung ginawa ko kasi nga hindi ko pa sure kung mauubos ba siya o hindi. Nung unang tinda nga namin sa Alabang meron kaming natira noon na 4 na piraso. Then nung sa Sukat naman kami nung unang tinda namin doon, isa naman yung natira. Bago ko nga muna tinatakpan yung tabs, pinapasingaw ko muna siya para hindi siya pagpawisan. Yun nga, para hindi siya mabilis mapanis. Alis na nga kami nila Geraldine, nandito na nga yung mga bata nag-aabang sa may e-bike. Si Tantan nga nagtanong siya kung magtitinda ba or magde-deliver ba ngayon. Mas gusto nga niya yung deliver kasi yung e-bike hindi nga humihinto sa pagbiyahe. Kaya nung sinabi ko nga magtitinda kami, napasabi na nga lang nga siya ng ano ba yan. Si Talia nga nakakatuwa siya kasi nakalagpas kami ng poblasyon pero hindi pa rin nga siya inaantok. Talagang active na active pa siya. Sobrang traffic nga papunta ng poblasyon. Buti na lang din talaga at maaga-aga kaming pumunta dito. Kasi simula talaga sa may Susana Heights hanggang dito sa may United yung traffic. Kapunta nga namin dito sa may San Pedro, nakahanap naman agad kami ng mapapwestuhan. Sa may Mercury Drugstore nga kami pumwesto dito sa may tabi ng Save More. Kalatag nga agad ng mesa namin, meron agad nakapansin yun. Bumili din siya. Nagtatanong nga siya kung lagi daw ba kami dito. Sinabi nga ni Geraldine na first time nga lang namin pumwesto dito. And sinabi nga namin sa kanya na tuwing Sabado dito nga kami pupwesto and tuwang-tuwa din siya kasi nga kain na nga daw ulit siya ng biryani. Yung iba nga nagtitinda dito at saka yung guard, tinatanong nga nila kung ano daw ba to. Kasi hindi nga nila alam. Yun nga ang sabi ko, Arabic food at Indian foods nga to. Yung ibang customer na diretso na yung bili at hindi na nagtatanong, talagang alam na nila na biryani nga tong binibenta nga namin. Yung iba kasi napapadaan tapos tinitingnan nila, tinatanong nila kung pansit habhab daw ba. At hindi lang din yan yung first time na narinig namin yun sa customer kahit sa Alabang. Pati na din nga sa Sukat, lagi nilang pinagkakamala na pansit habhab nga yun. Bandang alas 8 nga, 2 na lang yung natira. Hindi na nga namin binenta ni Geraldine kasi nga dinala na nga namin kasi pupunta naman kami ng Binyan. Bibili nga kami ng manok bago nga kami umuwi. Pagkadating nga namin dito sa may simbahan ng Binyan, tuwang-tuwa si Talia at saka si Tantan. Nawala nga yung antok ni Talia nung nakita niya yung mga pailaw habang naglalakad kami dito sa may gilid ng simbahan. Guys, hanggang dito na lang po muna yung ating video for today. Maraming salamat sa panonood. Babush!